Pag-usapan pa natin ang proseso ng random manual auditing kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, pinuntahan mo mismo kung saan ginagawa yung mano-manong bilangan. 24/7 ba ang trabaho nila doon? Oo, Pops J, hindi na sila 24/7 pero maaaring lumagpas sila ng around 7 o'clock or 8 o'clock PM tulad nung kahapon, unang araw ng random manual auditing. Tulad dito sa aking likuran, posible nga mamayang 6 PM, pwede naman na daw silang umuwi. Pero yung iba pumapasok ng mas maaga, ng earlier than 6 AM at umuwi ng later than 6 PM para raw matapos na itong manual auditing na ginagawa nila, Pops J. Merimon, paano matitiyak na walang magaganap na pag-swap ng laman ng ballot boxes habang ginagawa yung auditing? Pops J, mahigpit yung seguridad nila doon kasi even ang media, local and international observers o kahit na sino nga may gusto nga maobserbahan yung ginagawang RMA, may oras lang. Kaya ako ngayon nandito ako sa media room na lang dahil tapos na yung observation hours. Samantala kasabay nito, hiwalay din yung kwarto kung saan dinadala yung mga ballot boxes, kung saan ginagawa mismo yung RMA. At the same time, may CCTVs din and tinitingnan dito lagi identification ng tao na pupunta o malalapit sa kung lugar kung saan iginagawa ang RMA, Pops J. Merimon, paano ba pinipili yung mga ballot boxes na isasalang sa auditing? Pops J, meron daw system na ginagamit ang Philippine Statistics Authority para dito. And ang nasabi sa atin, hindi nga lang naging malinaw kung before ba o dati pa or after or during the election ginawa yung randomly picking ng lugar. Pero ang malinaw dito, yung 762 na ballot boxes mula sa clustered precincts ay picked ito from Luzon, Visayas hanggang Mindanao, Pops J. Merimon, mahigit isang buwan o 45 days ang tansya na matatapos yung auditing. Bakit ganun katagal? Pops J, kasi yung iba sa mga ballot boxes na ito ay nanggagaling pa sa Visayas o kaya naman ay Mindanao. So ang tinitingnan dito is yung transportation, yun yung isa sa pinaka-tinitingnan, yung mga air travel pa ng mga ballot boxes. Kaya karamihan sa mga nakakarating na dito, yung mga lagpas 150 na ballot boxes ay karaniwang nasa kamay nilaan o kaya naman ay NCR. At the same time, mabusisi rin kasi Pops J, iniisa-isa yung pagbilang sa balota, kaya abutin talaga ng 45 days itong RMA, Pops J. Meron mo, nagkaroon na raw ba ng pagkakataon na malayo ang naging resulta ng RMA sa automated elections? Historically speaking, Pops J, 99.9% accurate daw ang ginagawang RMA sa pagkukumpara ng manual na pagbibilang nila doon sa bilang mismo ng automated counting machines. So far, nag-i-improve sila dito, pero pag may nakita raw silang discrepancy o yung sinasabing variance, meron daw silang technical group na titignan kung saan nga ba nagkaroon ng problema. Kasabay nito, babalikan daw nila yung manual auditing para makita kung saan nga ba posibleng nagkaroon ng error o pagkakamali sa pagbibilang, Pops J. Ano raw ang mangyayari sakaling magkaroon nga ng ganoong problema? So far, Pops J, hindi kasi ito pwedeng gamitin for election protest at lalabas ito after 45 days. So hindi nito maapektuhan yung proclamation, even yung partial and official results mismo ng COMELEC. Pero kung sakaling nga may makita nga problema, i-relay nga ito doon sa technical working committee para raw ma-address, lalo na para sa mga susunod pang eleksyon, kung saan ano pa yung malilinis o mapaplansya nila pagdating sa electoral process natin. Pops J. Merimon, kamusta naman yung bilangan sa Certificate of Canvass? Patapos na ba? Posible bang mapaaga ang proklamasyon ng winning senators at party list o sa Sabado na talaga? Pops J, makasaysayan na nga raw na within the first 2 days ng canvassing ng NBOC, nakuha na nila 159 out of 175 na COC. So 16 na lang yung pinakahinihintay nila. So tinitingnan nila if today matapos na talaga ito, by Saturday magagawa na talaga yung official proclamation ng mga magwawaging senador. At pagdating naman sa party list groups, humingi ng palugit na isang araw ang COMELEC. So inaasahan natin na by Monday naman gagawin ang proclamation ng mga magwawaging party list groups. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.